napag-usapan natin ang patungkol sa pagpapatawad nitong si Ramirez kay Dino at ang dahilan kung bakit niya paulit-ulit na pinatay ito. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nag-upload na nga pala guys ang Kohay PH ng Tagalog na solo leveling. Kaya kung gusto mo makapanood ng Tagalog solo leveling contents, bisitahin nyo ang Kohay PH. Link in the description. So napansin nga nitong si Shuna ang dahilan nitong si Ramirez. Pero kaya niya pala yung napansin, ini-activate niya kasi ang kanyang unique skill na tinatawag na analyst, pati na rin ang kanyang skill na creator. Dahil dito, bigla niyang narinig ang voice of the world at sabi nito, in response daw sa wish nitong si Shuna, naging integrated daw ang skill na analyst at creator niya. At dahil daw doon, na-reborn nito as an ultimate skill na Yaoyorozu. Isa itong malaking miracle. Pero ang naisip nitong si Shuna dito will daw siguro ito nitong si Lord Rimuru. Kaya ngumiti na lang uli itong si Shuna habang nag-observe siya sa mga nangyayari sa kanila. Ngayon, punta naman tayo sa may point of view nitong si Vega. Tuwang-tuwa itong si Vega ngayon dahil habang tumatagal nga lumalaki ang percentage na na-erode niya. Around 90% na ito. Hindi niya na-realize ang ginawa nitong si Ramirez na na-isolate na pala siya nito dito. Sabi nitong si Vega, napakadali naman daw pala na mag-take over sa may labyrinth. Talagang ngayon, good mood itong si Vega dito. Akala niya daw, napakalaki ng horror noong labyrinth nung una. Pero mukhang hindi naman daw pala. Kasi maging ang labyrinth daw na ito, hindi nagawang ma-resist ang kanyang ultimate skill na Evil Dragon King na Azidahaka. Kaya ngayon, wala na daw magagawa itong mga ito. Once na fully niya na na-take over itong labyrinth mismo. Ilang minuto na lang daw at itong labyrinth mismo na inaakala nitong mga ito na poprotekta nga sa kanila ang biglang nga atake naman sa kanila. Talagang confident na ngayon itong si Vega na sa tingin niya kasi siya na ang nanalo. Sabi rin nitong si Vega once na na-take over niya na daw itong labyrinth pati daw siya magkakaroon ng immortality at itong mga nandito daw mawawala naman ng immortality na yon. Gagamitin niya daw sa kanila ang kanilang best na weapon sa pamamagitan ng pagbabaliktad ng kanilang situation. Once na in control niya na daw itong labyrinth, pagsasama-samahin niya daw ang lahat ng mga nasa loob at gagantihan niya yung mga nang disrespect sa kanya dito dati. Sa tingin nitong si Vega ngayon, siya na talaga ang dapat na maging second in command nitong si Feldway. Dahil ngayon daw, mas mataas na siya compared sa may 3-star generals nito na sila Fen, Jahil at Zalario. Kakainin niya daw itong labyrinth at patutunayan niya na siya ang karapat dapat na makasamang tumayo nitong si Feldway. Binoise out ito unintentionally nitong si Vega nang dahil sa may sobrang saya niya. Nang unexpectedly merong nag-reply dito at sabi nitong reply na ito wag daw ito masyadong arogante dahil hindi daw nito kailanman na magagawang pabagsakin itong kanilang labyrinth. Nagulat itong si Vega dito kasi supposed to be wala dapat ditong tao. Nakakita siya ng isang butterfly. Isang butterfly daw na puno ng beautiful rainbow colored wings ang nasa may sky. Napakaliwanag nitong butterfly na ito tapos bigla nasilaw itong si Vega at nung bumalik na itong paningin niya nakita niya na meron pala itong human figure, isang warrior figure na protected ng adamantite na skeleton at ang sungay nito kumikinang na Hirokane na nagbibigay ng napakaliwanag na radiance. Nagtanong itong si Vega kung sino daw ito at sumagot naman itong warrior na ito sa kanya na ang pangalan niya daw ay Vision. Siya daw ay loyal na servant ng Demon Lord na si Rimuru-sama at siya daw ang may kapit ng titulo na Mist Lord. Ito pala ang tunay na Vision. Hindi ito katulad ng hallucination na nakita nila Dino kanina. Nandito ang actual na strongest guardian of the labyrinth sa harapan nitong si Vega. Pero hindi kinalabutan itong si Vega dito kasi ngayon halos 4 times na mas mataas ang kanyang existence value at since nandito nga siya sa may space na currently controlled niya hindi siya nagkaroon ng kahit na anong pagdududa na malakas pala itong kaharap niya ngayon. Kaya sigurado itong si Vega dito na siya ang mananalo. Kanina pa in-explain nitong si Dino kay Vega ang patungkol sa may threat nitong si Zision sa kanila pero hindi itong si Vega nakikinig. Kaya kahit ngayon na nagpakilala na nga itong si Zision walang idea itong si Vega dito. Sa tingin ni Vega
ay hindi threat itong si Zijon sa kanya. Pero nagtanong itong si Vega dito na paano daw na-invade nitong si Zijon ang kanyang domain. Nakarating daw ito dito nang hindi niya namamalayan. Nagulat kasi itong si Vega dahil wala siyang naramdaman na presence nito kanina. At ngayon, bigla na lang itong naandito. Pero inignore niya lang ito kasi sa mindset ni Vega, ang capability daw na makapaglaban ang talaga nagmamatter. At ang ability daw na pagtatago ng presence hindi naman ganun ka-useful. Pangtakas lang daw itong ability na ito. Hindi daw sapat ang pagtatago lang sa isang laban para ikaw ang manalo. Isa daw itong lesson na natutunan ni Vega kasi ganito daw ang tactics niya dati. Palagi siyang tago ng tago at takas ng takas tuwing merong lumalabas ng mga malalakas na opponents. Kaya ngayon, strength daw talaga ang nagmamatter. At ngayon na meron na nga siyang strength, confident na itong si Vega. Nag-reply naman itong si Zijon sa may tanong nitong si Vega sa kanya na simple lang daw. Hindi naman daw kasi niya kakarating lang dito kasi nandito na daw siya from the very beginning. Tumango naman itong si Vega at sabi niya, ganun daw ba? Mukhang meron daw pala siyang blind spot kanina. Pero napakabobo daw nitong si Zijon kasi kung nanatili na lang daw ito nakatago until the very end, hindi daw sana ito napahamak. Ang malas daw nito kasi nakita niya pa siya. Tapos tumawa ng malakas itong si Vega kasi ngayon daw hindi na ito makakatakas sa kanya. Mukhang na-realize daw nito na huli na ang lahat para sa kanila. Kaya ngayon lumabas na ito para sumuko sa kanya. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.